Pansinin ninyo mga kapatid, ang lahat ng mga tao dyan sa Europe ay nagkakagulo at kanya-kanya silang kuha ng mga electric fan, ng mga aircon. Dahil nga po sa sobrang init, kaya po ay sinasamantala po nila na sila po ay makakuha agad-agad. May dahilan po ang Diyos kung bakit po nangyayari ito sa bansang Europe. Disclaimer po, ang video po mapapanood ninyo ay hindi po ito akin. Ito po ay bibigyan po natin ng magandang komento kung bakit nga po ba nakakadana sila ng ganitong kahirap na sitwasyon. Ipinapakita ng video na ito na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ipinapakita ng video na ito ay panandalian lang dito sa mundong ito at hindi po ito madadala kahit sa kabilang buhay. Dahil ang mga bagay po na nakikita po natin ay ito po ay panglupa. Ibig sabihin, may mga bagay na panglangit. Ito po ay ang salita ng Diyos. Dito po natin makikita sa banal na kasulatan. Ito po ang mga bagay na dapat po natin bigyan halaga kaysa sa ibang bagay. Dito pinapatunayan ng banal na kasulatan, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. Sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 7:24-7, ang sinumang nakikinig sa aking mga salita at sumusunod dito ay maihahantulad sa matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, umapaw ang ilog, at humampas ang malalakas na hangin sa bahay na yun, ngunit hindi ito gumuho dahil nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Ang video na napapanood po ninyo, ito po ay totoo at hindi po to AI. Nangyari po ito sa bansang Europe. Ipinapakita lang sa atin na tayo po ay dapat maging handa sa lahat ng pagkakataon. Aanuhin pa kaya natin ang init na mararanasan natin kung hindi po tayo magbabago ng ating pong pagkatao at hindi po natin lilinisin ang ating pong kasalanan. Kaya po paniwalaan po natin ang pahayag po ng ating Panginoon sa banal na kasulatan dahil may mga tao pong talagang nakatakda sa banal na kasulatan na maliligtas at may mga tao naman po talagang nakatakda na sila po ay hahatulan ng kamatayan na walang hanggan. Sinabi po dito sa pahayag 20:14, pagkatapos ay itatapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, magsipaghanda po tayo kasi hindi naman po talaga natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito at hindi rin po natin alam kung kailan po magkakaroon ng paghukom. Tanging ang Diyos Ama lamang po ang nakakaalam kung kailan po siya darating dito sa mundo para po hatulan ang tao. Sapagkat tayo po ay iniligtas na po ng kanyang anak ng ating Panginoon Jesus, kabayaran ng ating mga kasalanan, inalay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Kaya mga kapatid, sinabi po dito sa pahayag 20:15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinungaling, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Tingnan niyo po kapatid kung gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos. Meron pong aklat ng buhay at meron din pong aklat ng kamatayan. Kaya mapalad po tayo kung tayo po ay nakasulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo, ang asawa mo, lahat na nasa paligid mo, i-share mo ang video na ito at sabihin mo sa kanila na magsisi at magbago ng kasalanan at ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang Satanas na magkaroon ng time para tayo bulagin, para tayo hindi makapagsisi. Kasi ang kalaban po ng Diyos, gagawa ng paraan yan. Ibibigay niya sa atin ang luho para hindi po tayo makapaglingkod sa Diyos ng sabay at hindi po tayo makapag-share ng mga mabuting balita patungkol po sa Diyos. Ibibigay niya yung masayang gawain, kayamanan, pera, lahat ng mga nakakabuti sa tao at laging iisipin na lang ng tao, binibless siya ng Panginoon kasi marami siya mga bagay pero nakalimot siya. Hindi niya inalala ang Diyos sa pagkakataon na siya'y biniles, bagkus naging mas masama pa siya, naging makasarili pa siya,
naging madamot pa sa iba, nagkaroon pa ng mga masasamang salita laban sa kapwa. Kaya tatandaan po natin kapatid, ang kayamanan na dapat nating impukin ay ang salita ng Diyos, dahil dyan po tayo hahatulan na andyan po ang ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Sumainyo nawa po ang kapayapaan magpakailanman. In Jesus' name, ang kapurihan ay laging babalik natin sa Kanya. In Jesus' name, Amen. Amen.